una sa lahat. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bagong liderato, Senator Gatchalian, inihalal na bagong Senate President sa special session ng Senado. Over the backfoot, Senator Villanueva tumalon sa Gatchalian Block para mabuo ang bagong mayorya. Tumingin sa salamin, Palace Press Officer Castro, binanatan si VP Sara matapos itong tawaging walang ya ang Pangulo. Formal nang inihalal bilang Senate President si Senator Win Gatchalian. Nangyari yan sa sinagawang special session ngayong araw. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Las Bañas. Mayan, una sa paano nakabuo ng sapat na numero ang Gatchalian Block? Jiggy, tuluyan na kasing kumalas sa Cayetano Block si Senator Joel Villanueva at umanib dito sa Gatchalian Block para makabuo ng mayorya. 13 senador ang bumoto para maihalal na ika-4 na Senate President ng 20th Congress si Senator Win Gatchalian. Pasado alas 9 ng umaga kayo na sinimulan ang special session na ipinatawag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinimulan yan, Jiggy, sa pamagitan ng paghahalal ng bagong liderato ng Senado. Si Senator Mig Zubiri ang nag-nominate kay Senator Win Gatchalian para maging leader ng Senado. Unanimous ang nakuhang boto ni Senator Win Gatchalian kaya agad siyang umakyat sa rostrum at nag-take ng oath o nanumpa, no? Kasama niya sa kanyang panunumpa ang kanyang nanay at ang kanyang pamangkin. At si Senator Tito Soto na tumatayong Senate President pro tempore ang nagpasumpa sa kanya. Balikan natin yung nangyaring botohan at panunumpa ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Panoorin natin ito, Jiggy. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. The vote, having a quorum, is unanimous. Do hereby solemnly swear Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present the position, duties of my present position, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities. promulgated by the duly constituted authorities. At mayan, alam naman ng publiko na may nakaambang kaso si Senator Villanueva. Pero mula mismo sa kanya, ano ba talaga yung dahilan niya kung bakit tumalon siya sa Gatchalian Block? Alam mo, Jiggy, matipid ang sagot ni Senator Joel Villanueva kung bakit sa huli napagdesisyonan niya na iwanan na itong Cayetano Block at umanib na nga siya sa Gatchalian Block na ngayon ay bagong mayorya ng Senado. At alam naman natin, si Senator Joel Villanueva ang sumelyo doon sa 13 na kailangang boto para makapaghalal na sa wakas ng bagong liderato ng Senado dahil for a few weeks ay yan yung nagiging contention dito na acting Senate President si Senator Win Gatchalian pero ang nag-elect sa kanya 12 lang. Yun yung kine-question ng minority block o nung bloke nila Senator Alan Cayetano. So at least ngayon malinaw na 13 na. Narito yung bahagi ng ating interview kay Senator Joel Villanueva at yung sagot niya sa ating mga tanong. Pakinggan natin at panoorin natin ito, Jiggy. Sir, what made you decide, sir, na... Trabaho. Trabaho tayo. So, look, saksi naman kayo dun sa nangyayari sa floor. That's all we want. That's all we want. Yun yung naging dahilan, sir, kaya kayo... We wanted to work, we wanted to accomplish something, we wanted to do something. At mayan, anong pahayag ng kampo ni Senator Peter Cayetano sa pagbaligtad ni Villanueva?
Bago pa nagsimula, Jiggy, kanina yung special session kaninang 9 a.m., naglabas na agad ng statement si Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi niya nagkausap na sila ni Senator Joel Villanueva at mukhang ang nakabuo na ng 13 para magpalit ng liderato. Bagay na hindi naman daw niya hahadlangan. At ang dagdag nga ni Senator Cayetano na yung titulo, temporary lang yan, pero nananatili daw yung kanyang pakikipaglaban para sa katotohanan. At sa huling araw ay bababa man siya bilang isang Senate President pero mananatili daw siyang isang PS o public servant. Chigi. At dumalo pa ba sa special session yung Cayetano Block at ano naging reaksyon naman nila sa pagkakahalal kay Senator Gatchalian bilang bagong Senate President? Jiggy, ang nangyari kanina, nung umpisa pa lamang nung special session kung saan hinalal si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President and the rest of the other new leaders of the Senate, walang umattend doon na taga Cayetano Block. Pero later in the morning, around mga 11 o'clock, humabol ang ilang mga miyembro ng Cayetano Block, sila Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, and gayon din Senator Loren Legarda. At nakausap natin sila. Si Senator Marcoleta, nakita nga natin na masaya pa siyang nakikipag-usap sa bagong halal na si Senate President Win Gatchalian. Gayon din si Senator Loren Legarda na masayang nakikipag-usap kila Senators Mig Zubiri, Gatchalian, Tito Soto, Ping Lacson. At nagpaabot nga si Senator Legarda ng pagbati sa bagong liderato at anya ay tanggap naman daw nila ng kanilang bloke kasama ng araw si Senator Alan Cayetano dahil ang sinasabi ni Senator Loren Legarda, 13 na ito, legit na ito, kaya hindi na questionable para sa kanila yung pagkaka-elect kay Senator Win Gatchalian bilang leader ng Senado. Habang si Senator Amy Marcos naman ay sinabing gusto lang naman nilang magbalik trabaho at ay hindi naman daw sila yung nanggugulo. Habang si Senator Bongo naman, ang sinasabi, sana matapos na itong gulong ito nangyayari sa Senado, ilang weeks na rin talaga, Jigit, nakakapagod na. At yan ang hiling ng mga taga-minority block ngayon na sana sabay-sabay silang magbalik trabaho na. Narito ang bahagi ng pahayag nila Senator Loren Legarda at Senator Amy Marcos at ni Senator Bongo. I congratulate Sherwin, a dedicated, disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. So I congratulate all of them and I'm glad na 13 ang boto, so maayos na, legal na. Ma'am, your comment lang sa may bago na pong liderato, makakaasa po ba sila ng suporta? Wala. Ay, gusto lang namin magtrabaho. Ma'am, tapos na kaya yung gulo? Hopeful kayo, ma'am? Hindi naman kami ng gulo eh. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Ang nasa sakripisyo po, ang serbisyo sa ating mga kababayan. Sa mga oras ito, ongoing pa yung session pero we haven't seen Senator Alan Peter Cayetano yet in the plenary. But so far, ang dumating kaninang hapon ay ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at natanong din natin siya kung sinusuportahan ba niya itong bagong liderato o yung bagong Senate President na pumalit sa kanyang kapatid. Narito ang sagot na sa atin ni Senator Pia Cayetano. Pakinggan natin. Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. At may balita ka ba kung kanino pupunta yung Blue Ribbon Committee? Pinagtibay nung election ng bagong liderato kanina, yung pananatili, kasi nangyari na to nung June 3, di ba, na naluklok or na-elect sa Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So kanina pinagtibay lang ulit yan at siya talaga yung magiging chairman ng Blue Ribbon Committee from now on. Yan ay matapos ng i-relinquish o isuko na talaga ni Senator Ping Lacson yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee dahil anya pagod na raw siya na mawala ng kaibigan at magkaroon ng maraming kaaway. Jiggy. At yung pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court ay lumabas kanina online na si Senator Escudero. Tama ba, Mian?
Yes, I asked Senator Ping Lacson about it because in the past days, when we were asking si Senator Win Gatchalian as acting Senate President pa that time, ang paulit-ulit na sinasabi ni Senator Gatchalian, siya ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero alam mo kasi, Jiggy, may ugong talaga na posibleng mapalitan or posibleng ang iluklok nga dyan ay si Senator Jesus Escudero. So I asked si Senator Ping Lacson kung totoo ba yan at kinonfirm niya na so far, at least kaninang umaga, ang plano ng mayorya at napagkasunduan ng mayorya ng mga senador ay i-elect si Senator Jesus Escudero bilang presiding officer nitong impeachment trial para kay VP Sara Duterte. Bakit? Dahil una, abogado siya, kumbaga may expertise siya, hindi lamang sa impeachment rules, kundi sa rules of the court, which is magiging beneficial kung sino man yung magpe-preside dito sa impeachment trial na ito. Pangalawa, may experience na rin kasi si Senator Jesus Escudero sa pag-handle or at least sa pag-participate sa mga ganitong gawain gaya na lamang ng impeachment trial. So, if hindi mababago yung plano or if mag-a-align yung plano ng lahat ng mga senador kasama na yung minorya, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, posibleng mangyari yung pag-elect kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa July 6. Samantala, Jiggy, bukas naman gagawin yung pre-trial conference kay VP Sara sa kanyang impeachment case, pero sarado ito sa publiko, gayon pa man inaasahang darating yung pareha sa side, prosecution at yung defense team dito sa Senado. Yan muna ang latest mula dito sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Pumarap sa NBI ang ilang kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Bahagi pa rin ito ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Lily. Live mula sa Pasay, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano ang siniwalat ng mga pumarap sa NBI ngayong araw? Jiggy, nagbigay ng salaysay sa isinagawang team building activity sa Dipakulaw, Aurora ang nasa 11 kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. Kasama sa mga teammate ni Baterbonia at Adili sina Sam Reyes, Kiefer Alas, Logan Baltazar, Grayson Rogers, Sultan Barua, Matthew De Luna at Michael Asoro. Dumating din dito sa NBI sina Lebron Nieto at Kyle Ong na mga alumni ng Ateneo Blue Eagles. Tiniyak ni NBI Director Melvin Matibag na hindi makakaapekto sa investigasyon ang pag-resign o pagbitiw sa pwesto ni Tab Baldwin bilang head coach ng Kuponan. Giit pa ni Matibag, ang sentro ng investigasyon ay ang mga aktwal na pangyayari bago at ang mismong oras ng insidente. Wala raw silang poprotektahan at pananagutin kung sino man ang responsable. Sinusuri rin ng NBI ang partisipasyon ng mga dating opisyal ng Kuponan, kabilang si dating team manager Epok Kimpo. Wala raw si Kimpo sa bansa nang mangyari ang insidente sa Aurora noong June 8. Pero sabi ni Matibag, ang mga ito ay bahagi ng factual findings at hindi pa maaring burahin ang kanilang posibleng papel hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. We are here to seek the truth, and I assure them that it will be handled fairly and professionally. So, yung participation nila will be very material to the result of the investigation being conducted by the Bureau. Gio, una nagsalita sa isang podcast ang dalawa sa teammate ni Rene at Divine. Anong kanilang salaysay sa NBI? Jiggy, sa Let's Talk with Pia Ontiveros ng The Pod Network, sinabi ng Ateneo Men's Basketball team members na sina Alas at Reyes na hindi initiation rights ang nangyari. Wala rin umunong suot na weights o mga pampabigat sa katawan ang grupo. Ito yung mga kumakalat sa social media na may mga pampabigat daw sa paa at kamay ang mga players nang isinagawa nga itong team building activity sa Aurora. Bago ang training, tinuruan para ng nooy coach nilang si Tab Baldwin kung paano lumangoy sa rip current pero hindi raw nila kinaya ang tubig. Sinubukan nilang iligtas ang kanilang teammates hanggang sa unang nakita ang katawan ni Rene. Habang si Divine naman may pulso pa raw nang nakita, ipinagtataka nila na tila nakamasid lang daw ang mga responder at nauna pang mag-video. Narito ang kanilang mga pahayag. When we saw Rene
it was us who carried him out of the water, not like Not the first medical, responders. Wala pong tumulong. We lost 2 of our brothers. Parang sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. There was one guy nga po he had like his phone out like that po. I was wondering why. We were overwhelmed talaga. At sa panig ng CIDG, Gio, ay kumusta ang kanilang investigasyon? Jiggy, ayon nga sa PNP-CIDG, hindi aksidente ang pagkalunod ni Rene at Divine. Lumalabas sa kanilang investigasyon na nagsagawa ng stationary jug sa tubig ang mga player kahit inabisuhan na sila na mataas ang alon. Humarap naman sa CIDG ang ilang Ateneo players nakasama doon sa isinagawang team building. 10 ang ipinasabina ng CIDG ngayong araw pero 7 lang ang dumating. Sa ngayon, umabot na sa 48 ang mga personalidad na kanilang ipinasabina. Kabilang dyan ang mga first responders sa resort. Inaasahan naman ang pagdating ni Baldwin sa Biyernes kasama ang iba pang opisyal ng Ateneo sa tanggapan ng PNP-CIDG at maging dito din po sa headquarters ng NBI. Maaring maghain daw ang CIDG ito po ng warrant for contempt order at obstruction of justice sakaling hindi sila magpakita. Hamon din ng CIDG sa dating coach na harapin ang investigasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP CIDG Director Alexander Murico. Manap in the interest of justice and equity, because if you're talking about yung battle cry of BBAB, Band of Brother, if you're a brother, hindi ka tatalikod. Jiggy, bago tayo umere ng makaalis na nga sina Sam Reyes dito sa tanggapan ng NBI, sinubukan nating makahingi kahit lang ng maikling pahayag mula sa kanila pero tumanggi na po silang magpaunlak ng panayam sa atin. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa Pasay. Susunod, Palasyo bumuelta sa pagtawag ni VP Sara na walang iya kay Pangulong Marcos. At nagbitiw na Ateneo Head Coach Tab Baldwin nilagay ng DOJ sa Immigration Lookout. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Binati ng Palasyo si Senator Win Gatchalian na nahalal bilang bagong Senate President sa special session ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, anong inaasahan ng Palasyo mula sa bagong liderato ng Senado? Well, una sa lahat, Gigi, tama ka. Nag-congratulate ang Malacanang sa bagong halal na Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. Binati niya rin maging ang liderato ng House of Representatives bukod dyan sa Senado dahil naipakita raw nila ngayong araw na desidido at seryoso mga ito sa pagganap ng kanilang tungkulin. Matatandaan natin na ilang araw lang ang nakalipas, nag-issue ng Proclamation 1380 ng Malacanang. Pirmado ito ni Executive Secretary Ralph Recto para magpatawag ng special session ngayong araw. Malinaw ang nais mangyari ng Malacanang na pabilisin yung pagsasabatas ng ilang mga panukala. 9 na panukala yung inilatag dito ng Malacanang, kabilang na dyan ang Anti-Political Dynasty Bill. Ang gusto lang naman daw kasi ng Pangulo ay magawa ng mga mambabatas, partikular na mga senador, ang kanilang mga tungkulin na finally ay nakapag-convene na nga kanina. Ang tanong ngayon dyan, bago pa nagsimula yung special session kanina ng Senado at ng Kongreso, paano kung hindi na naman matutuloy ang pagtuldok dito sa Senate gridlock? Alam mo, ang malinaw na sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, dapat nang bumalik sa trabaho ang mga senador, gawin nila ang kanilang mga tungkulin at paghandaan kung ano man yung mga dirty tricks na pwedeng mangyari. Pakinggan natin yung naunang pahayag ni Claire Castro.
Alam po natin na sila ay dapat na maging professional at sila naman ay mga senador at alam naman nila ang kanilang mga tungkulin. Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano. Maricel, paano kung madagdagan pa mga senador na makakasuhan? Anong tingin ng palasyo dito? Ito kaya makaapekto naman sa impeachment trial ni VP Sara? Doon sa recorded press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, Jiggy, nasagot yan ng tagapagsalita ng Malacanang at sinabi nga niya na hindi lang naman ang reaksyon ng Malacanang ang importante pagdating sa usaping ito, kundi ano ba yung reaksyon ng taong bayan. Matatandaan kasi natin na dun sa mga naunang pahayag ng Ombudsman, sinasabi nila na posibleng umabot ng 9 hanggang 10 na mga senador yung kailangan nilang imbestigahan siya sa atin dahil ito yung mga pangalan na nadadawit dun sa issue ng katiwalaan, kabilang na nga dyan yung mga flood control anomalies. Kapag ka nangyari yan at nakasuhan at nawala yung ilang mga senador, 15 na lamang, more or less, yung matitira, malabong maumusad ang impeachment kapag ganyan dahil 16 na senador yung kinakailangan para nga magtagumpay yung kanilang impeachment proceedings laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero syempre, ang sinasabi dyan ng Malacanang, hindi pa yan dapat maging concern sa ngayon dahil nasa 22 senador pa naman ang nakikita natin na aktibo na nagpa-participate dito sa mga sesyon sa upper chamber at sila nga yung hawak dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang malinaw lang naman na hindi makakadalo dyan sa mga impeachment proceedings na yan ay si Senador Jinggoy Estrada dahil kasalukuyan na siyang humaharap sa kaso dyan sa Sandigang Bayan at syempre hindi natin alam kung nasaan ngayon si Senador Bato de la Rosa. Narito yung naging pahayag ni Yuse Castro. Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil meron pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaaten naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umaten sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras. At Maricel, may bagong reaksyon si Jose Castro kaugnay dun sa salitang walang yan na binitiwan ni VP Sara patungkol kay PBBM. Ano ang sinabi dito ng palasyo? Jiggy, bago ko sagutin yan, balikan muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Matatandaan natin na ang sinabi dyan ni Vice President Sara Duterte ay hindi siya interesado na kunin sa ngayon yung posisyon itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang dahil gusto daw niya na makita ng taong bayan ang quote-unquote kung gaano ka walang hiya itong si Pangulong Bongbong Marcos hanggang matapos ang kanyang termino. Pero kahapon, sinagot na rin yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang recorded briefing. At ang sinabi niya, mas maigi daw kung tumingin sa salamin etong si Vice President Sara Duterte para makita niya talaga kung sino daw talaga ang tunay na walang H. Dahil siya daw ay parang reflection ng kanyang ama pagdating doon sa mga aksyon, kabilang na dyan yung mga kagaya ng pagpatay o kaya naman daw ay pagkakaroon ng assassin o kaya naman daw ay pagbabanta sa mga maliliit na tao. Ang sinasabi nga nitong si Jose Castro kapag ka daw nagsalita itong si Vice President Sara Duterte, mukhang kailangan mo ng pag-isipan kung galing ba ito sa kanyang puso at isip o baka naman pamumulitika lamang dahil nabanggit na rin naman daw niya noon na gusto niya rin mawala sa posisyon si Pangulong Marcos pero naiba na rin daw ang pahayag niya ngayon. Pakinggan natin yung sinabi mismo ni Jose Castro. So, sa sinasabi niyang walang H, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang H. Kasi sumasalamin ang pagiging walang H sa mga gawain ng kanyang ama. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Inilagay ng DOJ sa immigration lookout ang dating Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa pagkamatay ng kanilang player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit kailangang ilagay na sa immigration lookout ang dating head coach ng Ateneo?
Jiggy, ayon sa Department of Justice, ang paglalabas ng Immigration Lockout Bulletin Order ay para mabantayan kung magtatangkang lumabas ng bansa sina Tab Baldwin at Epok Kimpo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, seryoso ang mga aligasyon laban kina Baldwin at Kimpo kaugnay sa nangyaring trahedya. Kasama rin sa Lookout Bulletin, Jiggy, ang mga assistant coach na sina Sandro Soriano, Reynaldo Jacinto at Dean Castaño. Nanawagan din si Vida sa publiko na iwasan ang mga espekulasyon at hayaan ang law enforcement agencies na mag-imbestiga sa nangyari. Binigyan din naman ni Vida na titignan din kung may kapabayaan ang pamunuan ng Ateneo de Manila at mga coach na kasama sa training na Blue Eagles. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. It's a university acknowledged activity. So tinitingnan po natin. Of course, titingnan kung yung liability. Liability ng eskwelahan, liability ng involved, liability ng coach. Sino bang involved dun sa activity? May kapabayaan ba? Meron bang direkta na aksyon? Meron bang active? O meron bang pagkukulang sa dapat ay pag-iingat na ginawa niya? Camille, sa ibang usapin ay may linaw na ba yung investigasyon ng DOJ sa nangyaring bariles sa Senado noong May 13? Jiggy, natanggap na raw ng panel of prosecutors ng DOJ yung mga ebidensya mula sa PNP-CIDG at sa ilang miyembro ng media na nag-cover ng mangyari itong insidente. Base sa initial findings, masasabi raw na hindi makatwiran ang ginawang pakikipagbarilan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa ilang agent ng NBI. Hindi rin daw maituturing na under attack ang Senado noong May 13. Sa ngayon, sinisiyasat pa ng panel ang ulat ng NBI at ilang miyembro ng media na may mga putok ng sniper mula sa ikalimang palapag ng Senate building. Target umano nito ang sasakyan ng NBI na nakaparada sa GSIS building. Titignan daw kung ito ba ay planadong operasyon upang mapadali ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hihilingin din muli ng DOJ na magsagawa ng ocular inspection sa Senate premises dahil hindi raw ito pinayagan ng nakaraang liderato ng Senado. Tinutukoy na rin ng panel prosecutors kung sino-sino ang posibleng nagsabuatan at tumulong para nga sa pagtakas ni Senator De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. Tinitingnan daw pakalahatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba'y kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack? Yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte, live mula sa Maynila. Susunod, Congressman Sandro Marcos sumalma sa aligasyon ng Maleta Boys. At ilang tsuper hindi raw nabayaran ng contracting program ng gobyerno. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Pumalag ang ilang personalidad na nilaglag ng tinaguriang Maleta Boys o mga dating bagman umano ni Zaldico. Kabilang dyan ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano reaksyon ni Congressman Sandro sa paratang na tumanggap siya ng mali-maletang pera?
Yes, Jiggy, tinawag nga na pawang kasinungalingan ito ni House Majority Leader Sandro Marcos yung paratang ng 12 o 18 nagpakilalang bagman. Kung babalikan natin, Jiggy, noong June 4 sa sinasabing pagdinig ng Cayetano Block tungkol doon sa flood control scandal, sinabi ng mga nagpakilalang bagman na tumanggap ng pera si Congressman Sandro. Inihatid pa nga raw umano ito doon sa isang bahay sa Ilocos noong 2022. Pero ayaw na raw patulan ng presidential son yung aligasyong ito. Wala rin daw siyang planong maghain ng reklamo. Dapat daw kasi mas pagtuunan ng pansin yung mga trabaho kesa yung mas gusto lang magpabagsak sa gobyerno. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Sandro. Ay, nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Marian, may pahayag na ba yung ibang personalidad na pinangalanan nitong mga nagpakilalang bodyguard ni Zaldico? Yes, Gigi, kasama nga riyan si COMELEC Chairman George Garcia na hinatiran din daw ng bag na may lamang 10 milyong piso. Itinanggi ito ni Garcia na nagpakilala ngang napakalaking kasinungalingan daw yung alegasyon dahil hindi naman daw siya contractor. Itong si Montulfo naman nagbirong sana nga raw ay totoo yung paratang laban sa kanya. Biro pa niya hahanapan daw siya ng balato dahil dito. Dagdag pa nga ng kolumnista ay isang karangalan ang mapasama sa Maleta Boys. Itinanggi rin nung journalist na si Arnold Clavio yung paratang na tumanggap siya ng pera. Nakatatawa raw na nakalulungkot ito pero handa raw siyang harapin ang alegasyon ng walang takot. Ang GMA Network naman na istasyon ni Clavio siniseryoso raw ang issue. Susuriin daw nila ang alegasyon. Marinding itinanggihan ni Senator Kiko Pangilinan ang koneksyon niya at ng kanyang pamilya sa flood control scandal. Puro pasaring, puro alegasyon at puro palabas daw ang forum ng mga nagpakilalang bagman ni Zaldico. Papapanagutin daw ng senador yung mga sangkot sa paninira ginawa nga sa kanila. Yung misis naman ni Senator Pangilinan na si Sharon Cuneta derechahang tinawag na sinungaling at makapal ang mukha ng umano'y bagman nga ni Zaldico. Ang nasabing larawan kasi ay bahagi raw ng vlog niya nang bumisita siya sa Marawi para nga pasalamatan ang noisuporta nila para kay Senator Kiko. Jiggy. Marian, sa ibang usapin ay ano reaksyon ng mga congressman sa pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong Senate President? Jiggy, para kay House Speaker Boji D, mahalaga yung development na ito sa pagpapatuloy ng responsibilidad ng dalawang kapulungan. Patuloy daw na makikipag-ugnayan yung Kamara sa Senado para sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipino. At pati si Congressman Sandro Marcos binati rin itong si Gatchalian. Pakinggan po natin itong kanyang pahayag. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. At may reaksyon na ba ang mga House prosecutors sa planong pagtatalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer sa impeachment court? Yes, Jiggy, nire-respeto raw ng House Prosecution Panel sakaling si Senator Cheese Escudero nga yung iupo bilang presiding officer do sa impeachment trial. Kumpiyansa raw sila sa bigat at lakas ng ipipresentang ebidensya ng House Prosecution Panel. At pakinggan natin itong kanyang pahayag. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through. Jiggy, ay nga doon sa tagapagsalita ng prosecution panel na si Congressman si Alonto Adjong, bukas nga ngayong nakatakda na nga yung June 18 na pre-trial conference sa Senado
bukas idadalo yung House Prosecution Panel. Kasama na rin dyan yung defense team ni VP Sara at umaasa po yung House Prosecution Panel na wala nang magiging delay pa at uusad na ang impeachment trial dito nga sa matapos maayos yung gusot ng liderato ng Senado. At bukas, inaasahan din na ilalatag yung mga ebidensya, testigo ng magkabilang panig ng defense team and ng prosecution panel at pag-uusapan yung iba pang mga issue para hindi na po ito pagdebatihan pa sa araw ng paglilitis. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, dumadaing ang ilang tsuper na hindi raw nabayaran sa contracting program ng gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano ang hinaing ng mga kapatid nating tsuper? Alam mo, Jiggy, simple lang naman ang hiling nitong mga kapatid nating tsuper at ito yung mabayaran sila matapos itong service contracting program ng pamahalaan. Kasi mahigit isang buwan na simula nang natapos itong programang ito, marami pa rin sa kanila yung hanggang ngayon hindi pa rin nababayaran. Kung maalala natin, itong service contracting program ay yung babayaran yung mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan ng certain amount sa kada kilometrong ibinabiyahe nila. At kasabay din ito yung pagbibigay ng 20% na discount para sa mga pasahero at kung ikaw naman ay senior citizen o PWD o estudyante, 40% yung diskwento. Pero yun nga, nalugi sila dito, ang daming hanggang ngayon problema sa pera, kaya naman sana raw ay mabayaran na sila. Itong isang kooperatiba na kausap natin, itong mga bumabiyahe dyan sa rutang Muñoz Monumento dyan sa Quezon City, ang sabi nila sa ngayon 1.3 million pa yung makokolekta sana nila mula sa LTFRB. At ito namang isang kooperatiba na bumabiyahe dyan sa Cubao, Panay na ruta, sabi nila 200,000 rin yung utang sa kanila ng LTFRB. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Every week, 2 times kami pumupunta. Minsan may time pa nga everyday na kami pumupunta. Kumbaga sa Kwan, medyo dagdag na trabaho pa sa amin to na imbis na may matrabaho na kami, pumupunta pa kami lagi to follow up. Nagkautang-utang na po yung mga membro namin. Nung utang na ng 5-6 kasi nagpasukan po. Siyempre yung mga anak po nila kailangan po buli ng mga bag, sapatos. Kaya nang utang po sila sa labas. At Gerard, kaya ba itong solusyonan pa ng LTFRB? Alam mo, Jiggy, kanina tinanong natin yung LTFRB kung ano yung magiging solusyon nila dito, pero sabi nila ititingnan muna nila. Pero alam mo, dati naitanong natin sa kanila ito. Ang problema raw kasi dito, medyo komplikado ito, case by case basis kasi iba't iba yung mga detalye sa bawat rutang bumabiyahe. So ito, titingnan daw muna nila kung anong pwede nilang gawin. Jiggy. At kumusta naman ang presyuhan, itong paboritong tanong, presyuhan ng langis sa susunod na linggo, Gerard? Nako, Jiggy, mukhang good news tayo for next week dahil mismong ang Department of Energy na nagsabi na mukhang magkakaroon na talaga ng rollback sa susunod na linggo. Kanina tinanong natin yung mga sources natin sa industriya at ang sabi nila ay mukhang magkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel na as much as 8 pesos and 50 centavos per liter at sa gasolina naman ay mukhang as much as 4 pesos and 50 centavos yung magiging rollback natin. At yan nga ay matapos itong napipintungang tapos maibalita itong napipintong pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran para nga magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy. Definitely next week mararamdaman na ho kaagad ang ating movement at tama ho kayo ang mataas po ang tsansa ngayon na ang direksyon ng movement ng price ay pababa. Yun nga lang, Jiggy, yung mga kapatid nating mga tsuper, syempre ang hiling nila sana raw magbalik sa dati yung presyo ng diesel at saka ng gasolina. Kung maaalala natin, bago itong gera nasa 55 pesos per liter ang presyo ng diesel. Pero sabi ng Department of Energy, mukhang abutin yata tayo ng 6 to 12 months. So 6 na buwan hanggang 1 taon bago magbalik sa normal yung supply at yung presyohan dyan sa world market. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ang mga puwelang reaksyon ng netizens sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.
Wagi ng International Award ang Bangkalusugan Program ng Digital Health and Wellness Service na MWell. Katuwang ang DICT Region 9 and Basulta, nagkampiyon ang programa sa World Summit on the Information Society Prizes 2026. Kinilala ang Bangkalusugan sa pagbibigay ng tulong medikal sa malalayong lugar sa Mindanao gamit ang bangka. Pinupuntahan ng MWell ang iba't ibang komunidad sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati na Zamboanga Peninsula. Inilalapit ng MWell ang medical services sa mga residente para hindi na sila bumiyahe ng matagal papuntang ospital. Ang chairman ng MWell na si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Pahabol mga kapatid, mistulang finale episode ng Senate Flick series ang natunghayan ng publiko sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Hirit ng netizens, tapos ng isang buwang gulo tampok ang episodes ng Crying Ladies, Takbuhan at Barilan. At ang pamagat daw ng serye, huwag mong agawin ang lahat sa akin. May mga nag-congrats pa kay Senator Alan Peter Cayetano na anilay shortest serving Senate President sa post-EDSA era. Pero teka, bakit tila may bagong karakter na pinakikilala? Members are Senator Pia Ontiveros. Imbis na si Senator Risa, ang kapatid niyang broadcaster na si Pia Ontiveros, ang nabanggit ni Senator Migs, nagkahalo. Ang tanong ngayon ng mga sumubaybay sa drama at gulo sa Senado, magka-season 2 pa kaya? Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.